Saksak ang makina para magkaroon tayo ng kuryente at o kaya naman mga baterya na maaari nating gamitin kahit na wala itong kuryente at nakalagay ang mga baterya sa ilalim na bahagi ng makina. So, kailangan lang natin ng 4 na baterya. Kapag nakasaksak na, pwede na natin buksan ng ilaw para mas makita natin ang ating tataihin at maaari na natin gamitin. Ngayon naman ay tuturuan namin kayo kung paano mag-wind ng bobbin. Una ay kuhanin ang sinulit at ang walang laman na bobbin. Pagkatapos, upang paikutin ang bobbin, hilain ang spool pin at ilagay ang sinulit. Pagkatapos ay bitawan ang bobbin pin sa handwheel. Pindutin ito sa loob at iikot ang iyong daliri mula sa iyo. At dapat nitong ipop ang maliit na bobbin upang maibalik ito. At itulak ito ng patalikod mula sa iyo. So, maglalak na yung bobbin winding spool. Kuhanin ang walang laman na bobbin at sinulit. Ipasok ito sa isa sa mga butas ng bobbin at paikutin. I-pop ang bobbin winding spool para lumabas ay paikutin papunta sa atin. Ilagay ang bobbin at alalayan ito. Upang malagyan natin ng sinulit ang bobbin, kailangan natin paandarin ang makina. Maaari natin gamitin ang foot pedal o kaya naman ay ang switch. Sa pag-ikot ng bobbin, kailangan nating alalayan upang hindi mahulog sa bobbin winding spool. Para tanggalin ito, ilayin ito ng marahan at gumamit ng thread cutter sa gilid ng sewing machine. Huwag kalimutang itulak pabalik ang bobbin winding spool at papunta sa likod upang ilock ito. I-thread ang tuktok ng makina o gamitin ang thread mula sa thread spool at i-thread ito. Gamit ang maliit na may hawak ng sinulit, hilain ang pin at mayroong itong spring na nagbibigay tensyon. Hilain ang pin at upang ilagay ang bagong bobbin ng sinulit sa pin na iyon at itulak ito sa butas.
Hawakan kung ang sinulid ay lumalabas at ang thread ay lumalabas sa ilalim. Pagkatapos natin i-wind ang bobbin, i-thread naman natin ang machine. Una, ilagay ang sinulid sa spool pin. Kailangan idaan ito ng thread guide mula sa kanan papuntang kaliwa. Hilayin ito upang magkaroon ng kaunting sinulid na gagawin. Ang sinulid ay kailangan pumunta sa tension disc. Hilain ito pababa ng maayos sa pagitan ng tension disc na iyon. Matapos, ang thread guide ay nasa take-up lever. Ipasa ito mula pakaliwa. So, pag ilalagay natin ang take-up lever, ay iikot natin ang hand wheel. Ang paglalagay ng sinulid ay papunta lahat sa kaliwa kapag nilalagay ang mga nasa itaas. Pagkatapos ay papunta sa pababa. Hilain natin muli ang sinulid at alalayan gamit ang hand wheel. Sa makina, mayroon isang maliit na ilaw na pwedeng gamitin na magsisilbing liwanag sa iyong pananahi. So, ito lang ang pipindutin. Nasa baba. Ayan. Mula sa tuktok ng bar ng karayom, ito yon. Ilusot ito mula sa itaas hanggang sa ibaba muli. Itaas, sa taas, papuntang baba. Pagkatapos, ang huling bahagi ng pagtithread sa tuktok ng makinang panahi ay paglalagay ng sinulid sa karayom. Siguraduhin na ang karayom ay nasa pinakamataas na posisyon. So, kung nakababa siya ng ganyan, itataas natin. Hilain natin ang sinulid. Kapag nakataas na ang karayom, iikot ang hand wheel sa karayom sa pinakamataas na posisyon nito. I-thread ang karayom mula kaliwa hanggang kanan. So, kung kanina, ang pagtithread ay kanan pa kaliwa, ngayon naman sa karayom ay kaliwa pa kanan. So, ilulusot lang natin ito sa butas ng karayom. Yan. So, kapag nalagay na natin, i-load sa bobbin ang para sa ilalim na sinulid sa compartment, bobbin compartment. So, ito yung slide plate. I-slide lang natin siya. Pagkatapos, ito yung bobbin
na nasa ibaba. So, sa paglalagay ng bobbin, ilagay lang natin siya dito sa bobbin compartment at kailangan nakalagay dito yung sinulid. Hindi siya naka-roll. So, ibabalik natin yung slide plate. Pagkatapos, hawakan ang sinulid na nasa karayom. Hawakan ang hand wheel at ibaba ang karayom. Dahan-dahang hilain ng sinulid at ibaba ang karayom. Sa pagtaas ng karayom, hilain ang sinulid ng marahan upang makuha ang sinulid na nasa ilalim. Pagkatapos, iangat at bunutin ito. So, nasa taas na yung bobbin na nilagay natin sa compartment. So, ilagay ang sinulid sa ilalim ng pressure foot. Taas natin ang pressure foot sa likod ng makina ay dapat nakalagay. Tapos, pwede na natin ilagay ang tela. So, pagkatapos nating i-thread ang ating portable sewing machine, kailangan nating subukang manahin. So, sa pamamagitan na ito, ay malalaman natin kung tama ba ang pagkaka-thread sa ating sewing machine. So, may inihanda kaming sample. So, gagawa tayo ng scrunchies. So, kailangan lang natin ng tela na may sukat na 5 inches ang lapad at 26 inches ang haba. So, mayroon din tayong elastic garter na may sukat na 1/4 inch at haba na 10 inches. So, sa paggawa ng scrunchies, kailangan lang natin pagtikitin ang right side to wrong side dito sa may 5 inch. Pagkatapos ay tahiin natin. So, sa pagtahi ay kailangan natin ng 1/2 allowance. So, itaas lang natin ang take-up lever at ilagay ang tela. Pagkatapos ay ibaba. So, sa pagtatahi na ito, kailangan din natin hawakan ang dalawang sinulid at ibaba ng marahan ang karayom upang hindi kumawala ang sinulid. Yan. So, pagka-intact ng karayom ay pwede na nating tahiin. Kapag nagtatahi tayo, kailangan ay alalayan natin ang tela. So, pwede natin gamitin ang switch o kaya naman ay yung foot pedal. So, ngayon ay gagamitin natin ang switch. Sa paggamit ng switch, kailangan nating alalayan dahil tuloy-tuloy ang pagtatahi nito. Unlike sa foot pedal, ay kailangan mo muna siyang apakan bago ito umandar. So, gagamitin natin ang switch. So, tandaan natin, kailangan inaalalayan natin ang tela.
Pagkatapos natin matahi, kailangan ay itaas ulit natin ang take up lever at hawakan ng hand wheel. Pagkatapos ay dahan-dahan nating iikot para mabigyan ng excess na sinulid bago natin ikat. Gamitin ang cutter sa may side ng ating sewing machine. So, makikita natin ay maayos ang ating tahi sa harap at likod. So, pagkatapos natin matahi ng 1/2, ay kailangan natin baliktarin. So, pagkatapos natin baliktarin ang tinahi natin at nasa loob na yung allowance, pwede na natin ilagay yung elastic. Pwede tayong gumamit ng perdable para maipasok ang garter. Tapos ay pwede natin tie-in or itali. So, pag natali na natin, so, ayan na yung output. So, i-fold lang natin ng 1/2 yung sa end ng stitches. Pagkatapos ay ipasok natin dito sa isang side. Siguraduhin maayos at hindi siya nag-fold. Ayan, kailangan magka-tugma. Kapag okay na at nagtugma na ang dalawang side, maaari na nating tie-in muli. So, sa pagtatahi, hindi kailangan ng allowance. Kailangan lang nating pagdikitin. So, nakataas na ang ating pressure boot. Ilagay na natin ang tela at ibaba ulit. Pagkatapos, hawakan muli ang sinulid at alalayan gamit ang hand wheel at ibaba ng marahan. Intak natin ang sinulid. Pagkatapos ay pwede na nating tahihin. So, iikot natin ang tela. Taas natin ang pressure foot. Tapos ay ibalik natin muli para mailak. Pasadahan natin. Pag okay na to, ay pwede na natin tanggalin. Okay. Taas natin. Tapos hilain ang sinulid pag-alalay ng hand wheel at pwede natin gamit ng gunting o kaya ito na lang kung nasa side para mas mapadali.
ito na yung scrunchies na nagawa natin. So, nasa big size yung scrunchies na nagawa natin. So, ayan. So, gamit lang ng mini sewing machine at pwede na natin gamitin pang negosyo. Pero, kailangan lang natin gamitin sa machine na to ay yung mga lightweight na fabric or tela. So, kapag makapal na siyang tela, ay hindi nakakayanin ng ating sewing dahil may mga sewing machine na pang high or heavy duty na fabric. So, pang lightweight lang talaga ito. Pwede siya sa pang repair, o kaya naman kung mag-business ka ng scrunchies, at iba pa. So, magagamit mo siya dito so yung telang ginamit ko is Gina fabric. So, lightweight lang to, manipis siya. That's why, magagamit natin dito sa ating sewing machine. So, ito yung output natin. So, pwede na natin siyang ibenta or pwede rin kayong gumawa ng sarili nyong design. Diba?